Hello, magandang araw mga kabarya, magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber at lalo na dun sa ating mga tagapanood. Okay, so sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ingat-ingat mga kabarya at nung isang araw, ang last natin na video ay ang mga hard to find ng 10 piso. So ngayon, ang pag-usapan natin ay itong mga hard to find ng 5 piso. Itong 5 piso na BSP series. So kung matatandaan nyo, itong BSP series ay nagmula sa 1995 hanggang 2017. Di tulad noong 10 piso mga kabarya na nagmula lamang siya sa year 2000 hanggang 2017. So ito galing sa 1995 hanggang 2017. Ito ay BSP series. So kung gusto mong malaman yung mga hard to find na ating pag-usapan ngayon at isali rin natin yung mga maraming mga semi hard to find, kasi ang mga hard to find lamang at saka mga semi hard to find ang pwede mong ibenta. So alamin natin ang halaga, kung magkano na ang bintahan sa ating collector price at saka mga price online ay isali rin natin para malaman natin ang bintahan. Okay, so kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. Okay, so ito na mga kabarya, yung ating 5 piso na BSP series. Itong ating 5 piso ay standard circulation coin year 1995 hanggang 2017. Ang komposisyon niya ay nickel brass. May bigat na 7.7 grams, diameter na 27 mm at ang kapal naman niya ay 1.87 mm. So hugis bilog, saka ito ay nasa reference scheme number 272. Kanyang harapan, ang mukha ni Emilio Aguinaldo nakaharap sa kanan, then ang value niya at ang taon nakapaligid ay scallop border. Okay, may nakalettering na Republika ng Pilipinas, 5 piso, Emilio Aguinaldo, then ang kanyang taon sa baba. Ang sa likuran naman, Central Bank Cell within the circle and gear design. Meron ding scallop border, kayong year na 1993 sa baba. It's smooth at may gawa rin ng Canada at may gawa rin ng Pilipinas. So Royal Canadian Men sa Winnipeg, Canada. So ito mga kabarya, no, importante ito. So kailangan nyo malaman yung mga detalye dito sa ating 5 piso na BSP. So ito, no, ang nakasulat dito is coin with this mint mark were struck in Philippines. Coins without this mint mark were struck in Canada by RCM in 1995, 1997 and 1998. 1996 struck in the Philippines with mint mark. So ayan, no, klaro-klaro, no. Yung 1996 ay gawa sa Pilipinas at mayroon siyang mint mark. Ang may gawa ng Canada dito mga kabarya, 1995, 1997 and 1998. So mayroon din ginawa ang Pilipinas nito, ngunit hindi masyado marami. Ang marami yung gawa ng Canada. So ito naman yung tatlong overstype. Una is Daiwan, ang palatandaan ng Vertex Script of Legend, kagwel with lotet. Ang dito naman, Bertin Script of Legend, far from inner circle. Yung 9 is with round holes, kagwel with high teeth. Ang daitre, Text Script Legend, close to inner circle. Sa 9 is with oval holes, kagwel with high teeth. So yan, no, yung kanyang example. Die 1 1995, Die 2 2009, then Die 3 is 2012. So kailangan nating tandaan yan mga kabarya, kasi dyan mo malalaman kung paano mo hanapin yung mga sinasabi nating hard to find at saka semi hard to find. Yung hard to find na medyo kunti lang yung mintage ay meron siyang detalye na dito mo makikita sa overstype. So doon sa Die 1, Die 2 and Die 3. Okay, ito na yung mga taon at saka price. So sabi ko nga, no, ang ating kukunin lamang dito mga kabarya, kasi napakarami nito, yung mga hard to find at saka semi hard to find. Kung paano mo ma-recognize itong mga hard to find kisa semi hard to find. Okay, so ito, no, yung mga sobrang liit ang mintage mga kabarya, yan ay hard to find. Yung medyo konti lang ang mintage na hindi naman below 1, so yan ay mga semi
semi-hard to find. Okay, so example, kung 1995 natin is 7%, so medyo marami ang maintenance mga kabarya. So ito ay overs 1, then no mint mark. Ang price niya ay 9.92. Yan ay semi-hard to find. 1996 na 5%, overs 1 without mint mark below shoulder. So very fine is 25 pesos. Yan ay semi-hard to find. Saka itong 1996 na BSP, so dumami ang maintenance nito mga kabarya. Dati ito ay 1 point lamang yung nakalagay dito, ngunit ngayon ay 2% na. So nagiging semi-hard to find. Ito ay overs 1 with mint mark below shoulder. 26 naman yung kanyang very fine. So 1997 common, but ang uncirculated niya is 45 pesos. Merong 1997 naman dito na yung may mint mark, nasa common condition pa rin, 15 pesos yung extremely fine. Ang 1998 natin nagawa ng RCM, ito ay overs 1, 24% common mga kabarya, napakarami. So, ang circulated niya is 29 pesos. 1998 na BSP, yung overs 1 merong mint mark, ay nagiging semi-hard to find na ngayon. Dati ito is 1 point lamang yung kanyang percentage, ngayon ay nagiging 2%. So ito ay medyo mataas ang kanyang halaga sa verify niya kondisyon, nasa 233 pesos ang isa. So swerte mo mga kabarya kung makahanap ka ng BSP 1998 na merong mint mark, kasi malaki ang kanyang price, 233 pesos. So ito pa 1999 BSP, so 2% of overs 1, ito ay semi-hard to find. So medyo mura ang kanyang price dito, no, nasa 525 lamang yung kanyang extremely fine. Year 2000 naman overs 1, so ito yung hard to find sa ating BSP. Saka 2001 is common, 36 yung kanyang extremely fine. 2002 common din, 2003 common, 31 kanyang almost uncirculated. So 2004, 2005 common, pareho mga kabarya, nasa 36 ang kanyang uncirculated. Pag sinabing uncirculated mga kabarya, yung hindi pa nahawakan ng mga tao, yung bago galing sa bangko. So ngayon 2006, ito ay hard to find. So ito yung hard to find na matagal na nating hinahanap. Saka 2007 hard to find din, saka 2008. So itong tatlong ito mga kabarya ay halos magkapareho lamang ang kanilang price. Ang price nito sa collector ay lagpas 1,000, no? So meron siyang price na 1,000 pataas. So yan ang pinakamahirap hanapin itong tatlong taon nito. 2009 natin is common, 35 ang extremely fine. So meron namang overs to na 2009 na kunti lamang ang mintage, ito ay 3%. At 2009 na hard to find, overs 3, so ito ay 0.5%. Meron ding 2010 semi hard to find, 4%, overs 2, 29 yung kanyang extremely fine. 2011 overs 2, semi hard to find, 16 yung extremely fine. 2011 na overs 3, hard to find, 5%, 0.5%. Then common 2012 overs 2, 27 ang price. 2012 overs 3, semi hard to find, 8.56 yung kanyang price, almost 9 pesos. Ang 2013 naman is common, nasa 26 ang circulated. 2014 overs 3, common din, percent, 20 pesos ang semi fine. 2015 overs 3, semi hard to find, 52 ang circulated. 2016 overs 3 is hard to find, so nasa 58 yung extremely fine niya mga kabarya. Ang 2017 naman isa rin sa hard to find. So yan, no, ang mga makukuha natin dito sa 5 piso na BSP na pwede nating mapakinabangan. Yung mga binanggit natin na semi hard to find at saka hard to find. Doon naman sa mga common mga kabarya, pwede nyo ring mabinta doon sa sinabi nating mga price niya pag ang iyong barya ay uncirculated. So yung mga binanggit natin dito na mga common ay uncirculated yun sa ating price din na binanggit. So pag uncirculated yung iyong barya ay pwede mo rin mabinta. Marami namang nangangailangan ng mga uncirculated. Okay, so yan mga kabarya, yung ating mga 5 piso, napakarami ang pwede nating mapakinabangan dito sa ating mga 5 piso, lalo na doon sa mga semi hard to find at saka hard to find. Okay, so hanggang dito lang muna mga kabarya ang may bigay ko sa inyo, at meron tayong kunting mga shout out dito. Shout out kay Chard Graho. So maraming salamat, no, sa pagbinta mo sa akin sa iyong mga barya. Okay, shout out din kay Lourdes Gayas. So maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa OMG TV channel. Yung
iba na gustong magpa-shout out, so ang message nyo ay nasapawan na. Napakaraming message kaya hindi ko na mahanap, kaya kung sino ka man ay magandang araw sa radio. At shout out din sa ating mga subscriber. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa OMG TV channel. And ulitin ko, magandang araw sa lahat. God bless.